nagpursige. And I think that's the character that he has. No matter what, don't take him seriously. But I've always taken him seriously because pag kinakausap niya ka, he talks sense. When I say he talks sense, kaya siya minahal ng maraming, lalo na miyembro ng KAPPT. And he landed sa isang position, I think it was internal vice president ng KAPPT during Director Imelda Papin's time. That's why she is here. She's with us today na ano rin ako dahil sobrang abala eh. Masaya tayong lahat dahil maski papano hindi napaka-legit na public service yung mga iba nating kasamahan, lalong-lalo na si Ma'am Imelda Papin. And I was also surprised with your indulgence, Amay, na ang dami kasing nawala. And I never knew that she had something to do with Ate Guy, Nora Honor, di ba? When I went there, nung first night, sabi ko, ba't nandito ka, Ate Mel? Yung pala, even a year or 2 years ago, tinutulungan na rin niya si Ate Guy, di ba? You know, simple things na hindi na kailangan in-announce. Ang nakakita naman yan yung nasa taas eh, si Lord, di ba? And so with Amay, I think, you know, just wanted to be, ang happiness niya ay talagang umarte. Happiness niya ay makatulong din sa mga tao. That's why kumakandidato rin ito eh. Public service is really innate in him. Whether entertain kayo, kakantahan kayo, magpapatawa sa inyo. And I think that's one of the many characteristics ni Amay kung bakit minahal siya ng marami. And yung dami po natin dito ngayon, and I don't know, for whatever reason din, na I am here right now talking to all of you, di ba? I was just sleeping earlier. Medyo meron tayong event at hindi tayo nakatulog ng gusto, pero sa tawagan ni Ate Mel na, John, can you be here? Na, you know, let's pay tribute to one of the nicest guys na kaibigan naman din namin po lahat. Kaibigan natin lahat kay si Amay. So, what will happen today is that talagang we'll raise Amay in the glory of God. The glory of God, di ba? And too bad nga na sa mga ganitong pagkakataon, like si Tita Pilita just left us, and when we were driving home, when we were driving, Tita Glopa, medyo mag-rewind pa ako ng konti, Tita Delia Rason, di ba? And very recent kung hindi niyo po alam, si Attorney Manny Castañeda left us also in an unusual way then, di ba? He was found and then, you know, and of course, nung nag-drive kami, galing kami kay Tita Pilita, si Jackie Lou, hinatid ko sa bahay nila, she opened up na si Ricky I know he's sick, but I didn't know that he was really that sick. Nasa endpoint na rin siya eh. And what was interesting, alam niyo po nung tinanong ko siya, ang unang tanong ko sa kanya, kumusta siya? Kasi palliative na lang eh. Meaning, pag palliative po, ginawa na ang lahat. And, you know, there's always a limit to science, di ba? And only God knows na talagang alam mo na hanggang doon ka na lang. And that gives me a lesson na talagang habang nandito tayo sa mundong ito, regardless of the problems, regardless of the hardships and difficulties na ginagawa natin araw-araw, there's always a hope, di ba? There's always always think of a brighter tomorrow. Just be positive, di ba? And ako, I never imagined that Kuya Germs, I will still be here when Kuya Germs gone. Kasi hindi ko alam kung paano. Ang reason mo kasi is I wanted to work with Kuya Germs that time. Pero hindi ko naman alam na maiiwan ako behind. Di ba? Pero doon mo nakikita ang legacies or maraming salamat, ASEC Beth De Leon then from DILG. Ano ka na rin po yan, parang ate ko na, ate ba? Panapakan po natin si ASEC. And of course, ating one of the directors of PCSO, the ever hardworking PCSO director, and sabi ko, nandito na naman siya. Kaya isang tawag lang niya nga sa akin eh. I think I cannot say no. Pwede ko sabihin, ako umulan, medyo meron ako. Pero hindi ko maintindihan si Ate Bel. And of course, si Amay. Actually, gwapo mo, Amay. Di ba? Yeah? Parang ano ka na. Siyempre, mukha niya eh. Yeah. At pumayat siya. Sana nag-video siya nung time na nag-artista siya, di ba?
And hindi lang ako makakasama si Eileen din po. Ito po ang isang abala sa PCSO. Kapatid po ni Ate Melia. And wala po tayong programa ngayon. The program is just spontaneous. Kasi siguro naman tinawagin ako ni lahat po tayo spontaneous lang. So, I'm gonna ask everyone, yung lalong-lalo na, kung meron kayong gustong i-share sa amin, i-eulogize natin si Amay, or if, para sa akin, gusto ko lang yung happy memories niya. Pero kung may mga trivias kayo, especially the family, that can, share with us, mas maganda po yun. Alam ko na ang tulong ay hindi lang galing sa puso, di ba? Pero realistically, kaya tayo nagkatrabaho din para kumita tayo. So maraming salamat po. And in a lot of ways ay nakatulong sa kuya, di ba? Si Ate Elenita at saka si Chris, di ba? Na ramdam nila ang pagmamahal nating lahat dahil let's be realistic, like I said, kailangan talaga ng suporta financially, emotionally, and ang prayers natin, support, whatever support that you can give. You don't have to give anything, basta nandito ang presence nyo is really a great support para sa pamilya nila. And I do hope that we'll all move on from this. And huwag kayo mag-alala dahil nakita nyo naman ang marami pong investment. Kahit hindi man sa pera, property, or whatever material things, ang in-invest po niya yung pagmamahal, pagkikisama sa ating mga kapwa artista o kasamahan sa industriya. And sabi nga ni Coach, bigla ko na maalala. Kasi ang kayamanan dito sa ibabaw ng mundo ay hindi na na-measure kung ganong kalaki ang pera mo, kung ganong kalaki ang property mo, kung ganong kadami, di ba? Kasi sabi niya, John, ikaw, nung in-enter ko ang show business kasi medyo okay na po ako. Medyo may clinic na ako sa States and ganito-ganyan. Sabi niya sa akin, pagpapasok ka dito, lagi mong tatandaan. Ang unang-una, huwag mong pilitin ang sarili mo. And I think hindi pinilit ni Ama ito. Kung galing siya sa Bohol, he was born in Bohol, di ba? Grew up in a simple life, sa farm, and probably took a lot of odd jobs. May pangarap din si Amay. And I think he worked through that all his life, kaya nag-end up siya sa show business, di ba? And mahal na mahal niya ang kanyang dream or ang kanyang career or kanyang pinili na karera, and that is very important. Pagmamahal. Minahal niya ang work niya, ang industriya, di ba? Kaya nandito siya ngayon. And that's very important. At saka ang pakikisama. Kasi yan ang tunay na kayamanan, lalong-lalo na dito sa ating industriya. Yan ang tunay na kayamanan ng isang manggagawa na katulad natin, di ba? Nandito rin po ang asawa ni Director Veron. Hello po, and si Attorney Laksa. Thank you very much for your presence here. Alam ko, medyo close kayo kay Amay. Ito po ang mga, si Tita Lina, I'm sorry, si Tita Lina nakita ko kanina. And don't worry, I will ask everyone, mamaya medyo magbibigay ng kaunting pananalita para sa ating na maalam. Just for now, we'll see you whenever, I hope not soon, pero for sure lahat tayo, mamimit niya tayo ulit. Sometime in the far future pa, di ba? Pero gusto ko muna bigay yung mikropono ito sa isang napakasipag, parang ate ko na rin ito. And love namin ni Kuya Germs since Kuya Germs, That's Entertainment, GMA Super Show Days. And I'm very happy na yung kanyang pagmamahal sa publiko. She started as, siguro yung buhay niya sa Bicol when she was still wala sa entertainment business, pero ang pagmamahal niya sa kanyang mga fans, kaya nga siya naging sentimental songstress, di ba? Ng Asia.
hindi lang siya tumigil doon. At natuwa ako dahil yung pagmamahal, yung kalakihan ng puso niya sa pagmamahal at pagtulong, always gustong tumulong, ay she landed in a position right now sa PCSO na talaga mas mapapalawak pa niya. Pero meron din po siyang limitations, di ba? Dahil hindi naman po kanya yung departamentong yun. And I know that a lot of you would want, kung meron kang problema, ay makakalapit tayo sa kanya. Hindi ako exception. I was just in her office siguro the past week or two. Tinulungan ako nito ni Eileen and ang sarap eh. Yung ibang klase yung kahit it's not the amount of money but it is